Nihapos na ni Ryan sina Roxy at Armani sa bewang at nagsimula na silang maglakad. Pinauna naman nila sina Robin at mga kapatid noon. Tapos si Alice naman ay doon nakaalalay sa kabilang braso ni Roxy. Nararamdaman ni Ryan ang panginginig ng katawan ng mga dalagang kasama niya. Relax lang kayo, wala nang panganib. Sabi naman ni Alice. Kung wala ka pala, Ryan, ibig sabihin na pagsamantalahan na ako ng mga yun at baka pinatay na rin. Ano ka ba? Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Hindi, Ryan eh. Nagpapakatotoo lang ako. Yan ang siguradong nangyari kung wala ka. Ay naku, huwag mo nang isipin. Matutrauma ka lang. Hindi ka rin naman naakyat rito kung hindi kami dumating, di ba? Ibig sabihin, hindi ka naka-destiny na mapahamak sa kamay ng mga lalaking yun. Kaya tama ng pag-iisip ng masama. Huwag ka nang umiyak. Wika ni Ryan at binitawan na muna si Armani at ang kapatid noon ang inakay sa paglalakad. Makalipas ang 3 oras na paglalakad ay nakarating na sila sa baba. Tumuloy na muna sila sa barangay hall upang mag-file ng complaint. Ipiniliwanag rin ni Robbie na kaya sila nakatakas dahil nanlaban ang kasama niyang guest na si Ryan. Ayon pa sa mga taga-barangay, matagal nang wanted ang 3 iyon sa pulisya dahil sa patong-patong na kaso na ang nakasampa laban sa mga yun. Kaya sana ay maabutan pa ng mga pulis kapag pinuntahan nila sa kinabukasan. Sabi naman ni Ryan. Sa tingin ko ka, maabutan pa nilang mga yun dahil nagka-diferensyang mga yun sa paa. Doong pumalag ako sa kanila. Kaya kung maaari ay agahan na lang din ang pagpunta roon para mahuli sila at mapanagot sa kasalanan nila sa batas. Oo, sige. Ngayon mismo ay i-coordinate ko na to sa pulisya para mapuntahan agad. Sige po Kap. Maraming salamat po. Sagot pa ni Ryan tapos nakipagkamay na sa barangay kapitan bago sila umalis. Kahit may sugat sa muka at may malaking pasa ay nagawa pa rin namang mag-drive ni Robin papauwi. Inihatid niya na muna si Ryan sa bahay nila Armani bago umuwi. Bago naman bumaba si Ryan sa jeep ay niyakap niya ng mahigpit ang magkapatid na Ann at Mitch habang umiiyak na nagpapasalamat dahil sa pagliligtas sa kanilang buhay. Sabi naman ni Ryan, You're welcome. Tapos bumaba na siya ng jeep. Dahil sa itsura nila na mga nakatulala ay agad nalaman ni Mang Roman na may nangyaring hindi maganda. Tinanong noon si Roxy at ikinuwento na rin ni Roxy ang buong mga nangyari. Kaya pare-pareho silang sinermonan ng matanda. Bakit kasi kailangan sa bundok pa magliwaliw walang makakatulong kapag may masamang loob roon na manggugulo sa kanila. Walang umiimik sa mga yon. Maging si Ryan ay tahimik na lang na nakatambay sa may lilim ng puno ng mangga. Pagsapit ng hapunan ay si Ryan, Roxy, Mang Roman at Aling Feli lang ang lumapit sa lamesa. Hindi raw kakain ng magkapatid dahil tila na trauma ang mga iyon sa nangyari. Tahimik silang apat habang kumakain at noong matapos makakain ay doon na muling tumambay si Ryan sa may puno ng mangga. Sumunod naman sa kanya si Roxy. Tapos nagsalita iyon. Alam mo Ryan, noong una sa mga lalaki pa ako natakot dahil mukha naman talaga silang mga kriminal eh. Pero noong makita ko ang ginawa mo sa kanila, parang mas masahol ka pa sa kanila eh. Hindi rin nga ako sigurado kung sa mga lalaki natakot sina Armani at Alice o sa mga dugo gawa ng mga pagsaksak mo sa mga yon. Sabi naman ni Ryan. Teka. So dapat ako na lang ang nasaksak para hindi sila masyadong natakot. Yun ba yung ibig mong sabihin? Ginawa ko lang yun dahil tila nagpalit ako ng katauhan noong makita kong ikaw nang hinahatak nila. Hindi ko na matatanggap na may mangyari sa yung masama, lalo na kung nasa harapan ako. Tapos ngayon, parang nagiging kasalanan ko na tuloy. Ayos din yung opinion mo.
Sana sinabi mo ng mas maaga na yun palang ikakapanatag ng loob nyo. Para yun ang ginawa ko. Ayos talaga. Ito ang nakuha ko matapos akong humarap sa patilim na walang kahit anumang armas para ipagtanggol kayo. Wika ni Ryan na halatang dismayado. Tapos agad siyang tumayo at iniwan na sa baba si Roxy at umakyat na sa kwartong kanyang tinutulugan. Masama ang loob niya dahil sa naging opinyon ni Roxy tungkol sa ginawa niya. Sa totoo lang, nag-alala si Ryan na kung hindi niya pupuruhan ang mga iyon ay maaari pa silang masundan habang papauwi. Kaya sinadya niyang sugatan ng mga hita at paa para mahirapan maglakad at hindi na makakasunod sa kanila. Humiga si Ryan sa kama kasabay ng marahas na pagbuntong hininga. Si Roxy naman na naiwan sa baba ay hindi malaman kung aakyat ba siya para mag-sorry kay Ryan o hahayaan na muna iyon na makapag-isip at mapahupa ang pagsama ng loob dahil sa mga sinabi niya. Nanatili pa si Roxy ng kalahating oras sa ibaba ng puno ng mangga tsaka na umakyat sa kwarto ni Armani at natulog na. Kinabukasan, maagang gumising si Ryan. Nakatulala siyang nakaupo sa may lilim ng mangga habang may hawak na kape. Lumapit sa kanya si Mang Roman. Ryan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung akong nasa kalagayan mo ay higit pa rin ang gagawin ko. Siguradong makakasunod ang mga yun kung hindi mo sinugatan ng patita nila. Ang masasabi ko lang, salamat. Salamat sa pagligtas mo sa dalawang anak ko. Kahit pa pinatay mo ang mga yun ay hindi kita sisisihin dahil buhay ng mga anak ko ang iniligtas mo. Maaaring hindi yun madaling maintindihan ng mga babae. Pero ako na isang lalaki at isang ama, naiintindihan kita. Kaya wag mong isiping may mali sa ginawa mo. Wika ni Mang Roman, sabay tapik sa balikat ni Ryan at iniwan na siya. Sa buong maghapon ay nakakulong lang sa kwarto ang mga kababaihan. Bumaba lang para kumain saglit, tapos muli nang aakyat at magkukulong sa kwarto. Kinahupunan habang naroon si Ryan sa lilim ng puno ng mangga, ay nakita niyang lumabas ng bahay si Roxy at naglakad papalapit sa kanya. Hindi niya iyon pinansin. Tapos na unang nagsalita ang dalaga. Ryan, sorry. Hindi ko intensyon na iparamdam sa'yo na may kasalanan ka sa nangyari o mali ang ginawa mo. Natakot lang din talaga ako sa'yo noong makita ko ng maraming dugo at ikaw ang may hawak ng punyal. Pero napag-isip-isip ko na hindi mo yan ginawa dahil gusto mo lang. Ginawa mo yun para ipagtanggol ako, pati na ang mga pinsan ko. At kahit napatay mo ang mga iyan, ay wala ka pa ring kasalanan dahil sila ang lumapit sa atin para gumawa ng masama. At kung ano man ang mangyari sa kanila, ay kasalanan nila iyan dahil in the first place, sila ang may intensyon na gumawa ng karahasan sa atin o sa aming mga babae. Kaya sorry talaga sa mga nasabi ko at salamat sa ginawa mo. Mahabang paliwanag pa ni Roxy, sabi naman ni Ryan. Kalimutan mo na yun. Kahit ano pang gawin natin, nasaktan na ako. Naipamukha mo sa akin kagabi na ako ang halimaw at mas kriminal pa ako sa mga aktual na kriminal. Ryan naman, hindi ganun yun. Sorry na please. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Wika pa ni Roxy. Ngunit natigil ang pag-uusap nila noong makitang paparating ang jeep ni Robin noong nakaraang araw. Nagulat pa ang dalawa noong makita ang mga magulang nila Robin na nasa loob ng jeep kasama sina Ann at Michelle. Pagkababa ng mga iyon ay agad yumakap kay Ryan ang dalawang dalaga. Hi Ryan, magandang hapon sa'yo. Sabi naman ni Mitch. Narito kami para samahan si nanay at tatay. Gusto raw nilang magpasalamat ng personal sa'yo. Wika noon sabay tumingin sa ina.
Sabi naman ng matandang babae, Iho, maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay ng mga anak ko. Utang namin ang buhay nila sa'yo. Sabi naman ni Ryan, walang anuman po. Tsaka wala po yun. Nadala naman ng pakiusap ang mga lalaking yun. Kaya hindi na nila itutuloy ang kanilang masamang balak. Nako, Iho. Hindi mo na kailangan magpakahambol ng sobra. Ikinuwento na ng mga anak ko ang buong pangyayari at bilib kami sa katapangan mo. Humarap ka sa mga iyon ng walang armas, samantalang may punyal pala ang mga iyon. Naku, peki naman po yata ang punyal na dala nila. Hindi naman iyon masyadong matulis. Umiiling-iling na lang ang mag-asawa dahil talagang pinipilit ni Ryan na itanggi ang kanyang ipinakitang katapangan. Sabi naman ni Mitch, Ate Roxy, akala ko ba magbe-beach kayo? Oo, sana. Kaso dahil sa nangyari, kaya ayun, nagkulong pa rin ang dalawa sa kwarto nila. Nagka-trauma yata, lalo na si Alice. Sayang naman, yun kasing katabi naming resort. May libre kaming unit na pwede nating gamitin roon. Pwede tayong makagamit ng kahit 2 room ng overnight. Bale, rewards points iyon ni Kuya Robin dahil sa pagdadala nga ng mga guest roon. Ano, tara, beach tayo? At pwedeng doon na tayo mag-overnight. Safe naman doon. Sabi naman ni Roxy. Sige, walang problema sa amin ni Ryan. Puntahan nyo sa kwarto nila ang dalawa at ayain. Kapag okay sa kanila, edi tara. Okay, sige. Sagot pa ni Ann at Mitch, sabay punta na sa bahay. Ilang saglit pa ay bumaba na ang magkakapatid, kasama sina Alice at Armani. Sabi pa ni Armani, tara na. Ay sige, kukuha lang kami ng mga gamit namin. Wika ni Roxy at tinanguhan si Ryan. Tumango rin si Ryan at kinuha ang kanyang bag. Lumapit naman si Roxy kay Robin. Robin, ayos lang ba kung ikaw nang bahala sa pagkain natin? Ito ang 4,000. Bahala ka na mag-budget ng panghapunan. Merienda at pulutan at alak na kasama dyan. Oo ate, okay na to. Sobra pa nga. Sige, sakay na kayo. Ihatid ko lang kayo sa resort. Tapos kami na ni Nanay ang dadiretso sa palengke para bumili ng pagkain. Ayos na ba sa inyong inihaw na bango sa tilapia? Tapos sinigang na baboy? Tapos sa labos na hipon, ensaladang talong, tapos pork sisigang pulutan, tapos 2 emperador. Oo, ayos na yun, Robin. Samahan mo na rin ang saging at pakwan. Oo, kasama na yun. Sagot ni Robin, tapos nagsisakay na silang lahat sa jeep at inihatid na sa nasabing resort. Pagkarating roon ay agad na silang nagbihis ng panligom. 4 PM na noon kaya saktong-sakto ang paliligom. Hindi na mataas ang sikat ng araw. Nagtampisaw na ang lahat sa dagat at nakalimutan na ang nangyaring trahedya sa kanila sa bundok. Maging si Ryan ay nag-enjoy na rin sa paliligom, lalo at ayaw siyang tigilan sa kakaharot ng magkapatid. Makalipas ang ilang oras na paliligo ay nakita nilang marami na ang kalderong nakapatong sa lamesa ng kanilang cottage. Kaya nagsiahon na sila upang makakain. Sabi ni Robin, Ay lang ang magiging kwarto natin yung magkatabing room 101 at 102. Bahala na kayo kung sino ang una at sa pangalawang kwarto. Sabi naman ni Roxy, Oh, bakit ikaw ba? Saan ka matutulog? Sa bahay na lang muna ako matutulog dahil may mga guest akong susunduin sa terminal ng madaling araw. Kaya hindi rin ako pwedeng magpakalasing. Okay. Walang problema. Sagot ni Roxy at masaya na nga silang kumain ng hapunan. Noong matapos magsikain ay sabi ni Roxy, Tara, hakutin na muna natin ang mga lalagyan ng pagkain sa room 101. Yung pulutan at alak na lang ang iiwan natin dito sa cottage. Para after ng inuman ay diretso na pasok sa mga kwarto at wala nang ililigpit rito. Sumang-ayon naman ng lahat tapos nagsimula na ang masaganang inuman.
Iniiwasan nilang pagkwentuhan ang nangyari sa bundok para wala ng trauma at umiyak. Noong medyo nagkakalasingan na ay nagpaalam na si Ryan na magpapahangin muna sa labas. Total papaubos na rin naman ang alak. Sina Roxy at Armani nga ay tulog na habang nakahiga lang sa mga foam na inilagay nila sa sahig kung saan sila nagiinuman. Noong makaramdam ng antok ay pumasok na si Ryan sa room 102. Inexpect niya na doon na matutulog ang lahat ng babae sa kabila dahil maliban sa puro babae sila roon, sapat din naman ang dami ng foam at bed na matutulugan nila. Pero nagulat si Ryan noong pagkapasok niya sa kwarto ay may kumatok din agad. Noong buksan niya ay ang magkapatid na si Ann at Mitch ang mga iyon. Oh, bakit kayo rito? Ito naman, parang hindi pa alam. Siyempre, gusto naming pasalamatan sa pagliligtas mo ng buhay namin. Sa paraang gusto namin. Ay, kayo talaga. Nakangiti habang naiilang na wika pa ni Ryan. Dahil nasa almost soundproof na kwarto naman sila, kaya wala nang nagpigil ng kanilang ingay. Walang nagpapapigil at ibinuhos na lahat ng gustong mangyari. Pasado na 12:00 ng madaling araw noong matapos sila ni Ryan sa kanilang pinagkaabalahan. Lupaypay sa pagod ang dalawang kasama niya at mabilis nakatulog. Kinumutan iyon ni Ryan tapos inilak niya ang pinto tsaka siya lumabas. Pagkapihit niya ng siradura ng kabilang unit ay hindi nga iyon nakalak. Mabuti na lang at lumapit siya. Nakita niyang puro sa mga foam sa sahig na nakahiga sina Roxy, Armani at Alice. Kaya doon naman siya humiga sa mismong kama. Pagkalapag lang ng kanyang likod sa higaan, ay agad na siyang nakatulog. Hanggang sa bumabaw ang tulog niya, noong naramdaman niyang may gumagawa ng masayang bagay sa ibaba. Noong mapatingin siya ay si Armani iyon. Armani, anong ginagawa mo? Baka magising si Alice. May sumbong pa tayo sa mga magulang niyo. Ano ka ba? Ayaan mo siya. Hindi yan magigising at kahit pa magising yan, ay hindi rin yan magsusumbong dahil gusto ka rin yan. Kaya huwag ka nang mahiya. Tulog naman sila pareho ni Roxy. Pagbigyan mo na ako. Uuwi na tayo ng Manila mamayang hapon at hindi ko alam kung kailan kita ulit makikita. Wika pa noon kaya wala nang nagawa pa si Ryan at inayaan na lang din ang magandang dalaga sa gusto nito. Noong makatapos ay bumalik naman ang dalaga sa paghiga sa tabi ng kapatid noon sa foam sa lapag. Kaya muli na rin nakabalik sa pagtulog niya si Ryan. Muli na lang nagising si Ryan noong makaamoy ng mabangong kape. Dahan-dahan siyang napamulat ng mata. Laking gulat niya noong makita ang 4 na mga dalaga na may hawak na kape at pandesal pero nakatingin sa kanya. Anong tingin niyo sa akin? TV screen na tinitingnan habang nagkakape. Sabi naman ni Alice. Ang cute mo kasing tingnan habang mahimbing ang tulog. Tapos napapangiti naman ang magkapatid na Anna at Mitch na tila kinikilig. Nagsalita si Mitch. Ryan, kapag may vacant time ka, bakasyon ka naman ulit rito. Kahit hindi mo kasama si Armani ay okay lang. Sa amin ka na lang tumuloy. Kami nang bahala sa'yo. Sabi naman ni Ryan. Ay, ewan ko sa inyo. Narito pa nga ako. Ang pagbabalik ko ng gusto nyong pag-usapan. Anyway, salamat sa invite Pero huwag niyo ako masyadong asahan. Dahil kapag nagsimula ng klase ko mas busy pa ako sa isang kargador sa pier. Sa dami ng kailangan kong gawin at asikasuhin. Oo naman, we won't expect too much. Pero always be ready. You'll never know na bigla na lang kaming susulpot roon. Lalo at may contact naman kami kay Armani at meron ng dahilan para makita ka. Hindi na sumagot pa si Ryan.
Dumaretso na siya sa banyo, dala ang bihisang damit at naligo. Pagkalabas niya ay nakabihis na siya. Kaya agad siyang inabutan ni Roxy ng mug na may nakatimplang kape at Milo na pinaghalo. Ryan, pagtsagaan mo na to. Milo at kape lang yan na 3-in-1. Walang gatas eh. Oo, okay na to. Salamat. So, pati na tayo? Tanong ni Roxy. Kalimutan mo na yan, Roxy. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kaya hindi ako pwedeng magtanim ng galit o hinanakit sa'yo. Oo, nasaktan ako sa mga sinabi mo. Pero normal sa mga tao na makasakit ng kapwa kahit hindi nila sinasadya. Kaya kalimutan mo na yun. Tumango si Roxy at tumalikod na. Si Ryan naman ay lumabas na rin muna sa unit at doon in-enjoy ang kape sa isang cottage malapit sa dagat habang nakatanaw sa laot. Ayun my loves, awat muna ulit tayo rito ha. Kahit may pagsubok ay marami naman ang masayang nangyari sa bakasyon ni Ryan. So paano my loves? Magsama-sama tayong muli sa next part nito ha. Huwag ka pong bibitaw. At kahit saan man tayo mapunta, ay dapat magkakasama pa rin tayo. Tingnan nyo lang ang mga announcement at advisory natin doon sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries para alam nyo. So, paano my loves? Magsama-sama tayong muli sa kasunod na bahagi nito ha. My loves, marami rin ang nangyaring hindi maganda sa mga channels natin. Kaya sana mag-subscribe ka na agad rito ha, para matulungan mo rin akong makarecover, lalo at bago ang channel nating ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Ingat ka palagi. Bye bye.